Hello mga madi, so for today's video nga po pala mga madi ay syempre ito si Madinyo, ito yung pinagkakabisihan ngayon dahil pasukan na naman mga madi. So marami na naman yung nagpapagawa sa atin ng name tag at saka at the same time gumawa na rin po ako ng keychain, ayan, palawit sa bag. At eto na nga po pala mga madi, so sinasalang na natin yung ginawa kong name tag ng ating customer dyan. At syempre sinamahan ko na rin po yan ng gagawin nating keychain. So ganyan lang po yung proseso mga madi. So hinantay ko lang po na uminit yung ating laminator at saka ko sinalang yung lamination film at saka yung aking ginawang name tag. So yan, so kailangan lutong-luto yan mga madi para hindi po siya agad-agad matanggal sa pagka-laminate kasi minsan maano yan mga madi. Ayan, o diba? So dalawang salang natin yan dyan mga madi ko para siguradong kapit na kapit yung lamination film. Ayan, o diba? So ganun lang siya kadali mga madi. Kung ikaw man ay marunong magbutingting, mag-design, so pwede nyong gawin yan basta meron kang computer or laptop at syempre laminator at saka film at yung mga materials na needed para dito. O diba? At ito na nga ang portion naman ng pagkakat po ng ating ginawang name tag. So, kailangan pantay din yan mga madi para maayos yung pagkakat. So, actually, yung aking cutter dyan mga madi ay medyo mapurul na kaya nahihirapan po ako. So, kailangan dahan-dahanin ko siya. Kasi minsan sumasablay kaya minsan nare-reject. Pero okay lang yan mga madi kasi ganun talaga. So, hindi talaga nagkakaroon ng perfect sa paggawa, 'di ba? So, para maging expert ka, syempre kailangan mo dumaan din sa proseso na kung saan meron kang reject at meron kang kumbaga palpak na ginawa, diba? Pero okay lang yan mga madi, at least try until you succeed, diba? So ganun lang siya mga madi. So kailangan maayos, pantay, at syempre kailangan yung mga bawat kanto niyan mga madi ay kailangan i-trim yung bawat gilid para po hindi siya makatusok. Yes, mga madi. So, kailangan gupit-gupitin natin yan para maging okay siya. Kasi ang edger ko kasi dyan mga madi ay medyo mapurol na kaya hindi ko na siya nagamit. Kaya gusto ko naman bumili yan talagang matibay na at long lasting, diba? Para hindi tayo magastos, 'di ba? So kailangan natin magtipid at kailangan yung mga materials natin is yung pangmatagalan, 'di ba? So 'yun. So ang kagandahan nito mga madi, kahit nasa bahay ka lang, kung may alam ka sa computer, kung may alam ka sa pagde-design, so pwede mo 'tong gawin. So isa ito sa pandagdag sa negosyo mo, 'di ba? Na kung saan pwede mo i-display dito sa inyong sari-sari store o sa aking sari-sari store, 'di ba? So kailangan maging maging creative tayo sa mga bagay-bagay na pwede nating pagkakitaan. Kaya si Madinyo kaya minsan hindi nakakapag-post kasi nga gawa ng eto yung pinagkakabisihan. Lalo na ngayon mga madi, so pasukan. So, marami yung nagpapagawa ng name tag. Ayan, kaya super busy si Madinyo dito. So, kaya minsan hindi na ako nakakapag-post sa aking Facebook. Ayan. So, yan, tapos na ako mga madi sa pagkakat. Ayan. Ang susunod naman po natin ay kailangan na natin siyang butasan. So, meron din po ako ditong pangbutas. So, actually, maliit lang po yung pangbutas ko dito kasi sabi ko, pag maliit, tapos lagyan na siya ng ID lace, yung parang hook. So, hindi masyado nauuga. So, hindi masyado mas maganda maliit para hindi siya masyado magalaw. Kasi kung malaki yung butas, tapos syempre, 'di ba? Alam niyo naman kapag bata yung so magalaw. So, baka may tendency na malaglag. Alright, so yun na nga, pinuputasan ko na yan mga madi at ready na yan, pwede nang ibigay natin sa ating customer. So, eto na po ang ating finished products mga madi. So, yan, nakagawa na tayo ng keychain na
Hello Kitty. Ayan, customize yan mga madi. So, pwede po kayong magpagawa or pwede nyong picture nyo yung ilagay dyan. So, yun lang po mga madi. Maraming salamat.